Hello at welcome sa ating channel. As usual, bago tayo magtungo sa latest chapter, mag-recap nga muna tayo ng konti mula sa mga pangyayari sa last chapter. Sa last chapter nga inasaksihan natin ang isang misteryosong karakter na nagpakita sa mga Scabbards. At wala nang iba kung hindi, ito nga si Kozuki Oden. Yes guys, marami nga sa atin ang naguluhan kung siya nga ba talaga to o hindi. Pero kaagad naman tayong binigyan ng sagot ni Oda sa mga sumunod na chapter. Dahil sa chapter 1008 nga, ito na yung bumungad sa unang panel. Dito nung makita nga ng mga Scabbards itong si Oden daw, nag-iyakan sila. Syempre hindi rin natin masisisi itong mga Scabbards. Since napakatagal na ngang hindi nila nakita itong si Oden, 'di ba? Pero bago pa nga magkasiyahan ang lahat dahil sa pagbabalik daw netong si Oden, may tumutol dito. At ito nga si Ashura Doji. Naniniwala nga tong si Ashura Doji na peking Oden daw itong kaharap nila ngayon. Kaya naman bigla nga niyang sinugod itong peking Oden at hiniwa sa muka. Para nga naman ipakita sa mga kasamahan niyang Scabbards na walang dugo sa katawan itong peking Oden. At dito napag-alaman na nga natin na drawing nga lang daw ni Kanjuro itong si Kozuki Oden na nakikita nila. Kaya naman bigla na nga nilang sinugod itong peking Oden. Pero bigla nga rin silang natigilan dahil sa bomba na nakakabit sa katawan netong peking Oden. Pero bago pa nga mapasabog to, bigla ngang niyakap netong si Ashura Doji itong peking Oden para isakripisyo yung sarili niya. Para nga naman hindi na madamay ang iba pang Scabbards. At dito nakita nating sumabog na nga talaga yung bomba. At dahil nga sa pangyayaring yan, sobrang nagalit itong si Kinemon kay Kanjuro. Kaso bago pa nga magpang-abot itong sila Kinemon at Kanjuro, bigla na lang dumating itong si Jack. At para nga walang madamay na iba pang Scabbards, sinabi ni Inuarashi na siya na daw ang bahala na tatapat kay Jack. At dito pinaalis na nga niya yung mga Scabbards. So itong scene na to plus yung nakita nating sacrifice ni Ashura Doji kanina sa bomba, bigla kong naalala dito yung topic o theory natin last October. Bale tinalakay ko nga dito yung patungkol sa possible na foreshadowing about sa chapter 969. At base nga sa theory natin dito nakita natin yung isang panel kung saan nakashadow o iba yung kulay ng 5 karakter dito. At sinabi ko nga na possible na itong 5 na to pwedeng foreshadowing na sila yung mamamatay sa nangyayaring labanan ngayon sa Onigashima, which turns out na parang konting-konti na ngang nangyayari yan. Dahil itong si Oden nga as usual patay na talaga. Itong si Ashura Doji naman nakita nating nag-sacrifice na saluhin yung bomba. Pero hindi pa natin alam kung patay na ba talaga siya. Itong si Kanjuro naman nakita natin sa chapter na to na parang wala na talaga siyang planong bumaliktad sa puwersa ni Kaido o patayin ng mga kapwa Scabbards niya. At itong si Inuarashi naman possible na matalo siya ni Jack at pwedeng mamatay na rin. So sa tingin ko lang naman yan. Anyway, mabalik tayo sa istorya. Sa sumunod nga na panel habang nasusunog yung kastilyo dahil sa bomba ng peking Oden, muli nating nakita si Orochi. At gaya nga ng prediction ng nakararami, talagang buhay pa nga talaga siya. Dito galit na galit nga niyang pinangalanan si Kaido. At panigurado magiging exciting pa yung mga mangyayari. Since kahit papano may puwersa rin naman itong si Orochi. At isa pa pwedeng dito na magdesisyon yung CP0 kung saang puwersa nga ba talaga sila papanig. Lalo pa ngayon na malapit nang maibaba ni Kaido yung Onigashima sa Flower Capital. Sa sumunod na panel naman muli nating nakita sila Yamato at Momonosuke. Dito iniisip nga ni Momonosuke na kung kaya lang daw niyang mag-transform ng gaya kay Kaido, panigurado daw na malaki yung maitutulong niya sa nangyayaring gera ngayon. Bali itong quote na to ni Momonosuke para sa akin parang may nagbabadyang plano itong si Oda patungkol dito sa Devil Fruit ni Momonosuke. Ewan ko lang guys pero para sa akin lang naman yan since parang hinihilot na kasi yung mga utak natin ni Oda na talagang may mangyayaring kakaiba kay Momonosuke since alam naman nating hindi normal yung Devil Fruit niya, diba? Anyway, sa next page naman ng chapter na to muli tayong nagbalik sa nangyayaring labanan nila Kaido at ng mga supernovas. At dito finally nasaksihan na rin natin itong hybrid form ni Kaido.
At gaya nga ng lagi kong sinasabi patungkol sa mga Zoan type Devil Fruit users, itong hybrid form ang pinakamalakas na form sa mga Zoan type. So paano ngayon haharapin at tatalunin nila Luffy itong si Kaido? Since nasa form na ngayon si Kaido ng pinakamalakas niya. Anyway, dito na nga nagtapos itong chapter 1008. Bali mapunta na kagad tayo sa chapter 1009. As expected, muli na naman ngang nagkita itong si Orochi at yung mga natitira pang mga scabbards. Nagkaroon nga saglit ng konting drama hanggang sa nag-transform na itong si Orochi ng pagiging 8-headed serpent niya. Pero bago pa nga may magawang atake itong si Orochi, agad nang umaksyon itong si Kyoshiro at agad nilang pinutol itong mga ulo ni Orochi. Sa sobrang bilis nga ng pangyayari, sobrang gulat na gulat itong si Fukurokuju. Siyempre iniisip niya nakakabuhay lang ng master ko tapos pinatay nyo kagad. Bali itong muling pagkapugot ng ulo ni Orochi maybe sa next chapter o sa mga susunod na chapters ipaliwanag na ni Oda kung paano nga ba nabubuhay itong si Orochi ulit. Kasi probably mabubuhay na naman itong si Orochi, 'di ba? At bago nga magtapos itong scene na to kung nasaan yung mga scabbards, nakita natin na maglalaban na sila Fukurokuju at Raizo. Anyway, sa next panel naman ng chapter na to masasaksihan na natin yung technically round 2 ng paglalaban ng mga supernovas at nila Kaido at Big Mom. Dito nakita nga natin kung paano nag-angas si Big Mom kila Luffy at tinanong si Kaido kung ilan daw ba sa tingin niya ang mabubuhay sa mga pipitsuging supernovas na to. Sa next panel naman tinanong ni Eustace Kid si Trafalgar Law kung kaya daw ba ni Trafalgar Law na i-teleport si Big Mom o si Kaido papunta sa ibaba ng rooftop. Nang sa ganun nga naman isa lang muna yung haharapin nila. Pero sinabi nga ni Trafalgar Law na kung kaya daw niya yun matagal na nga daw sana niya yung ginawa. At dagdag pa nga ni Law na masyado daw malakas kasi yung mga haki nila Kaido at Big Mom kaya hindi daw magagamit ni Law yung Devil Fruit powers niya sa kanila. So kung maaalala nyo guys last year nga in-address ko na rin itong topic na to. Na kung bakit hindi kaya ni Trafalgar Law na gamitin o kuhain na lang yung puso ni Kaido. Tapos na yung laban, di ba? O kaya naman pagpalitin na lang niya yung personality ni Kaido sa kahit na sinong mang mahihinang nilalang sa Beast Pirates. At gaya nga ng sabi ko noon, nakabase kasi sa strength ng haki itong Devil Fruit powers ng isang nilalang. O simply kapag malakas yung haki ng kalaban mo, hindi basta-basta gagana sa kanila yung Devil Fruit powers mo. Gaya na lang ng mga Logia type Devil Fruit users na hindi nagiging tangible o hindi nakakatagos yung mga atake sa kanila kapag naka-armament haki na yung kalaban nila. So dito sa panel na to mas nilinaw lang ni Oda itong part na to. At nakakatuwa dahil mas malilinawan yung mga nagbabasa ng manga. Anyway, mabalik tayo sa chapter na to. Nakita nga natin dito na nagsanib ng atake itong sila Big Mom at Kaido. At tinawag nga nila tong Conquest of the Sea. Sa sobrang lakas at laki nga nitong atake na to sinabi mismo ni Killer na wala ng oras o imposible na daw tong mailagan. Kaya naman dito pinilit nga ni Zoro na sanggain itong ibinatong atake sa kanila. At sa pagsalag nga na yun ni Zoro nakita nating walang sinayang na segundo itong si Luffy at agad niyang inatake si Kaido. Pero mabilis ngang naiwasan ni Kaido itong atake na to ni Luffy. Kasabay nga ng pag-iwas ni Kaido agad rin siyang nag-counter attack gamit yung sandata niya. At hindi lang yan. Dahil sinundan pa nga yun ni Kaido ng Bolo Breath. Sabay lipad at hampas kay Luffy ng Ragnarok. Yes guys, alam kong hindi nyo gaanong ma-appreciate itong bilis na transition ni Kaido. Pero promise, once na matransfer na to sa anime abangan nyo tong scene na to. Panigurado, sobrang nakaka-hype to. Anyway, habang busy nga si Luffy kay Kaido agad namang inatake ng 4 pang scabbard si Big Mom. Dito kitang-kita nga natin kung paano nakulong ni Law si Zeus sa magic box ni Eustace Kid. Si Zoro naman hiniwa si Prometheus. Si Killer naman si Napoleon yung inatake at itong si Eustace Kid si Big Mom naman mismo yung inatake. Gamit nga yung mga pistol niya na parang mga stick nagawa niyang matamaan si Big Mom sa tiyan. Pero hindi nga yung tumalab at sa halip nasuntok siya ni Big Mom. Pero kasama pala yon sa plano. Dahil gamit nga yung mga parang stick sa tiyan ni Big Mom nagawa ni Eustace Kid na mapalipad si Big Mom. At hindi lang yan dahil gamit naman yung Devil Fruit powers ni Law hinagis niya yung napakalaking bato sa mukha netong si Big Mom. Kumbaga parang inaliyup ni Eustace Kid si Big Mom papunta kay Trafalgar Law.
At sa huling panel naman ng chapter na to ay malinaw na in-emphasize ni Oda na mahuhulog na sa rooftop si Big Mom. So ibig sabihin lang yan dahil sa kalagayan ni Zeus at Prometheus, sa mga next chapter si Kaido na lang ang mag-isang lalaban sa 5 supernovas. Since hindi naman makakabalik kagad si Big Mom sa rooftop. At dito na nga nagtapos itong chapter 1009. Bali yung prediction ko naman sa mga susunod na chapters possible na itong pagbagsak ni Big Mom mas mag-cause ng mas matinding labanan sa ilalim ng rooftop kung nasaan itong iba pang Straw Hat Pirates pati na rin itong sila Yamato. Yes, naka-indicate na sinabi ni Big Mom na sa dagat siya babagsak. Pero kung matatandaan nyo hanggang ngayon nga missing in action pa rin itong iba pang anak ni Big Mom. Gaya nila Charlotte Smoothie. Bali ilang chapters na rin yung nakakalipas, 'di ba? Tingin ko rin kasi ito na yung perfect time para naman sumali rin sila sa nangyayaring labanan dito sa Onigashima. Isa pa sa mga nagdaang chapters nakita natin kung paano dahang-dahang hinihilot ni Oda yung puwersa nila Kaido na kumonte at dumagdag sa puwersa nila Luffy. Isang factor na nga dyan yung kakayanan ni Otama at yung pagiging mabait ni Chopper sa pagbibigay niya ng antidote sa mga gifters. Kaya panahon na siguro para yung puwersa naman ni Kaido ang dagdagan ni Oda, 'di ba? Anyway, ngayong mag-isa na nga lang si Kaido na haharapin itong 5 supernovas na to. Tingin ko mas medyo makakasabay na sila Luffy ngayon. Hindi man yung totally na talagang sabay na sabay. Pero syempre mababawasan na rin kasi yung iisipin nila. At makakapag-focus na sila sa iisang kalaban lang. 'Di ba? So that's it. Bali wala daw break this week. Kaya asahan nyo na lalabas officially yung chapter 1010 this Sunday. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Dahil mag-upload tayo next week para sa chapter 1010. So yun lang. Peace!